Hi guys! Naisip ko naman ngayon gumawa ng kimchi. Samahan niyo po ako dito sa aking paggagawa ng kimchi. Samantalahin natin guys kasi habang mura yung napa cabbage. Ayan, murang-mura nga lang po ang bili ko dyan sa napa cabbage na yan. 35 per kilo lang po yan. So ayan, bumili ako ng dalawa at tinanggalan ko na ng mga magugulang na dahon. Hiwain ko siya guys para mababad natin sa asin. Ayan, dahan-dahan lang yung pagbukas ko niyan. Para hindi napupunit po yung mga dahon niyan. Ayan. Hatiin ko siya sa 4 para yung pagbabad ko ng asin, malagyan ko lahat ng kasulok-sulukan. Ayan. Dalawa yang aking gagawin. So, ito pa, hatiin pa natin yan. Para mamimigay po tayo sa ating mga kapitbahay. Ganyan po ako dito pag may ginagawa na nagluluto. Siyempre, mamimigay tayo sa ating mga kapitbahay. At kung sino pa yung pwede nating pagbigyan, i-share natin yan kasi masyado naman marami. So, ayan guys. Yan, pagka ganyan natin, bago natin yan lalagyan ng asin, babasain muna natin sa tubig na ganyan. Tapos patutuluan natin bago natin lalagyan ng asin. Para yung mga asin, didikit siya. Hindi yung pagtuyo, diba? Hindi siya didikit. Rock salt po yan guys. Yan, nilalagay ko. Yan. Lahat ng sulok lalagyan natin para yung tubig niya matanggal. Ayan. Lahat ng kasulok-sulukan nilalagyan ko yan guys para lahat ng tubig matanggal. Ilalabas niya po yun, lahat ng tubig. So, ayan. Yan. Yung ganyan guys, babaliktarin natin yan every 30 minutes. Natapos ko na nga lagyan lahat ng asin. So, ayan. Naka 30 minutes na ako. Babaliktarin ko naman siya, guys. Ibababad natin siya sa asin for 2 hours. At every 30 minutes, babaliktarin natin siya. Para yung sa ibabaw, yun naman yung absorba ng asin. Para yun naman yung katas niya naman, yun naman yung matatanggal. So, every 30 minutes, babaliktarin natin. Habang nag-aantay tayo na mababad yung ating napa cabbage, gumawa tayo ng pampalapot guys. 2 in 1/2 cup water yan, at saka 1/2 cup na glutinous rice flour sa mataas na apoy. Hanggang sa lumapot ng lumapot yan guys. At ibig sabihin, luto na yon. Halo ka lang ng halo para hindi siya magbuo-buo. Pagkalapot niya nga, ayan, nilagyan ko na siya ng 2 tablespoon na asukal. Hahaluin pa rin natin siya hanggang sa matunaw yung asukal na yan. So, ayan, palalamigin natin yan at habang pinalalamig naman natin yan, i-chop na natin yan ating gulay. Naglagay pa nga ako dyan ng labanos at saka carrots. Masarap kasi may mga gulay-gulay. Mas gusto ko yon sa kimchi, yung may makakagat ka rin. So, ayan, babaliktarin naman muna natin bago natin itutuloy yung ating pagchachop ng gulay para wala tayong nasasayang na oras. No? Ayan, kung mapapansin nyo, malambot na nga siya kasi nasa 1 oras at kalahati na pong nabababad yan. Ayan, tutuloy na natin yung pagchachop natin ng mga gulay. Nilagyan ko ng carrots at saka green onions yan guys. Ayan, chop lang ng chop natin yan ng ganyan kaliliit na manipis na pahaba guys. Para yung sauce niya nasisiksik niya. Ayan yung ating green onions. Wala nga po tayong problema sa green onions, no? Kasi tayo ay may tanim. Marami po akong tanim yan dyan sa aking bakuran. Pero sa paso lang. Pero maski nasa paso lang yan, magagamit pa rin natin yan. Ayan. Hanggang sa matapos natin yan, pag-chop na yan, yung iba naman yung ating gagawin, nababad na natin yung ating napa cabbage, malamig na rin yung ating sauce. Ayan na.
Paanlawan na natin siya guys kasi nakadalawang oras na siya na every 30 minutes ay binabaliktad natin. Kung mapapansin nyo guys, ang daming tubig na natanggal niya. At ang paghugas natin dyan guys ay dapat running water. Hugas, ayan guys, oh, tingnan nyo yung tubig na nakuha natin. Ayan guys, ay running water natin yan huhugasan para yung asin, matanggal yung asin kasi maalat din yan guys. So, tuloy-tuloy lang tayo. Hugasan natin yan ng mga ilang beses. Paulit-ulit siguro. Mga 3-4 nating hugas po yan na ganyan, running water. Para tuluyang matanggal yung mga alat-alat dyan ng mga nakasiksik na asin. Kasi, magkakasakit tayo guys sa bato pag hindi natin yan tatanggalin. Tapos, yun patutuluin nga natin yun. Habang pinatutulo natin yun, mag-blend naman tayo guys ng bawang. Ayan, luya. At saka, nilagyan ko rin yan guys ng peras para sariling tamis niya guys yan. At saka, nilagyan ko pa rin yan ng mansanas. Yan. Kung gusto nyo guys ng mas matamis, dagdagan nyo po yan sila. Ayan. I-blend ko muna yan kasi hindi magkakasya yung ating white onions, no? Para madurog muna ng konti bago ko ilalagay yung ating white onions. Ayan, yung white onions natin guys, manamis-namis rin yan. Medyo marami yan. Isang malaking white onions yan guys na nilagay ko. Pero kung gusto nyo ng maraming onions, pwede nyo naman dagdagan. So, ayan. Ayan lang yung aking blender guys. Wala akong iba. Pero nakakadurog naman. So, dudurugin natin siya guys hanggang sa maging puree. Ayan. Kasama na natin dyan yung lahat na buo-buo para masarap guys. Pag kinain natin siya, hindi natin mararamdaman na may nakakagat tayong buo-buo. Ayan. Kung maglalagay rin kayo ng bagoong, yung paste na shrimp, pwede nyo po siya dyan ihalo habang biniblend nyo. Pero ako, hindi ako naglagay kasi nga may allergy ako. Ayaw ko masyado ng mangangati na naman ako guys. Hindi ako mag-i-enjoy. Ako ang gumawa, di ba? Yan. Ayan. Ipi-blend lang natin siya hanggang sa maging puree. So, ayan, puree na nga siya. Yan, wala na siyang buo-buo guys. So, ayan, ang ganda na. At, hindi na tayo guys maglalagay ng asin, kasi 'di ba yung napa-cabbage natin, binabad na natin sa asin 'yun. Magkakasakit na talaga tayo sa bato, guys. Joke. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, puring-pure siya, guys. Yan ang gusto natin. Ganyan kapino. Para pag nilagay natin lahat ng sauce, hindi na siya mapapansin. So, ayan, napatuluan na nga natin siya. Yung napa-cabbage natin. Yun naman yung isusunod natin. Pero, pag halu-haluin muna natin yung ating sauce, guys. Yan. Tapos, lagyan natin ng kalahating fish sauce yan, guys. Kalahating cup na fish sauce. Isama na natin yan, yung ating glutinous sauce. Glutinous mixture. Ayan. Tapos, nilagyan ko siya ng chili flakes, guys. Ang nilagay kong chili flakes dyan ay 2.5 cup. Pero kung gusto nyo ng mas maanghang, i-adjust nyo rin siya, guys. Pwede nyo siyang dagdagan. So, ayan, nilagay ko na nga yung ating labanos, carrots, at saka yung ating spring onions. Ihahalo natin yan dyan sa sauce para pagka nilagay natin doon sa ating napa-cabbage, magsingit-singit na sila, guys, doon. Para mas masarap, nakakagat natin, crunchy. So, ayan, mag-start na nga tayo, guys, maglagay ng sauce sa ating napa-cabbage. Ako, buo lang na nilagyan ko, guys, kasi para yung distribution ko maganda. Pwede nyo naman yan, pagkakain kayo, guys, saka nyo lang hati-hatiin. O pwede rin yung hati-hatiin nyo na bago nyo lagyan ng sauce. Siguraduhin nyo lang na pantay yung pagkaka-distribute nyo ng sauce, guys. Ayan. Kung gusto nyo, guys, pwede nyo rin ito ipang negosyo.
Kung mahilig kayo magnegosyo, pwede nyo rin po itong ipang negosyo. Lalo na ngayon, usong-uso yung sangyup guys. Sa bahay lang, nagsasangyupsal na mga tao ngayon. So, marami na tayong pwedeng pagkakitaan. Ito, pwede rin natin to pagkakitaan. Ayan, kasi yung iba kasi sa bahay lang nagsasangyup sila. So, sa inyo na sila o-order ng kimchi. Sa halip na bumili pa sila sa resto, sa inyo na sila o-order ng kimchi. Kasi, iba yung lasa ng gawa nyo. Siyempre, pasasarapin natin para yung customer natin, babalik-balikan tayo. Ayan. Yan guys, dahil buo lang yan, titiklopin ko lang yan. Pagkakain na kami, saka ko siya puputol-putulin. Napakasarap niyan guys. Pero pagka natapos nyo yan, hindi siya ganun kasarap pagkakainin na agad. Ayan, yung daan kasi dito sa amin ng tricycle, ang ingay. Tabi ng kalsada kami kaya medyo maingay. So, ayan. Lahat yan, lalagyan natin ng sauce. At titiklopin natin. Ayan. Ilalagay natin dyan, yung aking plasticware guys, ay BPA free yan guys. So, hindi siya maglalasa. Ayan, ganyan lang yung aking ginagawa. Yan kasi guys, pang sarili yan, kakainin lang namin yan, ipamigay ko sa aking kapatid at sa kapitbahay. Pero guys, kung paninda nyo, syempre, i-costing nyo talaga yung gastos nyo, no? Ayan. Tuloy-tuloy lang natin ang pag-distribute ng sauce guys. Ganyan. Mas madali kasi ganyan. Ako nadadalian ako pag ganyan. Mag-gloves po tayo kasi yung anghang pwede nyo namang kamayin. Pero maghuhugas lang tayo ng kamay. Kaso nga maanghang So ayan. Pagkatapos ko nyan, ilalagay ko na yan sa ref. At antayin ko na mag 3 days bago kakainin guys. Kasi napakasarap, malutong. Tapos papartneran na natin yan ng inihaw na liempo o kaya magsangyup tayo sa bahay. Ayan. Sana nagustuhan nyo to guys na video ko. Kung nagustuhan nyo po tong video ko, please like and subscribe. Hanggang sa muli nating pagluluto guys. Ayan. Naka-ready na nga yan. Tatakpan na natin. Ayan yung aking mga nagawa. Ayan, nakapartisyon na nga kasi i-deliver na lang. Bye guys! Please like and subscribe.